Nagbangayan nga na naman itong si Lynette at si Moira nang mapikon itong si Moira at manyang sasaktan itong si Lynette. Subalit pinigilan siya ni AJ at napatulak siya na bumagsak sa sahig. Para namang himala na bumait itong si Zoe kay Annalyn. Dahil talunan nitong si Moira nagsumbong ito kay Carlos pero hindi siya pinaniwala ni Carlos at sinabi nagkakaintindihan na sila. Narinig niya nakakain sa labas itong sila, Lynette at saka itong si Giselle kasamang mga anak. At nang marinig ito ni Moira nakakain sila sa labas, nagka-idea na naman to, nisimbuaya na naman. Natuwa naman to si Lynette at kasama nila si Justin sa pagkain sa labas at sinabi pang may regalo ito dito. Sa wakas ay dumating ng regalo. Sabay-sabay binuksan nila na Annalyn at saka ni Justin ang regalo nila. Subalit, nako ano ito may nakasulat na kabit at yung kay Justin naman ay may nakasulat na The Abandoned Children. At yung isa pa naman ay anak ng kabit. Ano to? Siyempre, shocking ang lahat. Kaya itong si Lynette ay takam-taka. Sabi niya hindi yun ang kanyang binili. Kaya naman sinita siya ni Giselle pero itinanggi niya ito. Sabi niya ano to? Ano niya? Bakit ganyan? Pati itong si Justin ay na-open sa natanggap na regalo. Dahil nagtataka sila bakit yan nagkaganon. Nang dumating na ang ganay na ng kadiliman, itong si Moira, kaya nalaman nila na itong si Moira may kagagawa noon. Pinaliwanag nila kay Justin kung gaano kasama itong si Moira. Kaya nilabas ni Justin itong kanyang natatagong kutsilyo. Natakot sila sa maaaring gawin ni Justin. Subalit sinundan nitong si Justin itong si Moira sa parking lot. Kaya ito si Moira nang iinis pa. Subalit hindi pa kakabog itong si Justin kasi palaban ito. At napansin ni Moira ang hawak na kutsilyo nitong si Justin. Lumakad si Justin papunta sa gulong at pak! Binotas nito ang gulong nitong si Moira. Di shock na yun itong si Moira. Naturalmente, kasi nga naman ay flat ang gulong niya. Hindi niya akalaing palaban itong si Justin. Kaya nang talikuran siya ni Justin, wala siyang nagawa kundi manggigil. Ito naman si Giselle ay walang ginawa kundi humalakhak sa nangyari. Tuwang-tuwa siya sa ginawa ni Justin dito kay Moira. Kaya walang nagawa si Moira kundi mainis na lamang. Sa Apex ay tinangka nitong si Zoe na dalawin si Lolo Pepe si Balit. Siya ay pinigilan at bawal siyang pumunta sa kwarto ni Don Pepe na galit itong si Zoe. Subalit sinabi ni AJ na kailangan nilang mag-ingat. Ipinakita ng pulis ang ebidensya kay Giselle, ang pagkuha ng plate number at ng kotseng sinasakyan nitong si Moira bago makidnap itong si Don Pepe. Pinagmasdang mabuti ni Giselle ang litratong yun na alaala niya nung sundan nila si Moira. Kaya naalaala niya na itong si Moira ang nagdadrive ng kotseng iyon ang gabi niyon. Sinabi ni Gonzaga na ang nagmamay-ari ng kotseng iyon ay nakapangalan sa best friend itong si Moira na si Nerissa. Narecall nitong si Giselle itong si Nerissa kung sina ito. Naalala niyang ipinakilala ito ni Moira sa kanya. Magkausap nga itong si Moira at ang kanyang best friend na si Nerissa. Ipinaalaala nitong si Nerissa na hindi dito habang panahong may itago ang sekreto. Sumasakit na talaga ang ulo nitong si Nerissa kay Moira kasi nga sa mga pinaggagawa nito ay talagang damay siya. Tinawagan naman itong si Dax itong si Moira at kinokumusta dito si Zoe at nang marinig ito ni Moira, sinabi niyang huwag na siyang tatawag dito. Sige lang ng drive itong si Dax nung may mabangga itong sasakyan. Tingnan mo nga naman oh. Nagtangka itong tumakas pero napigilan siya. Kanino kaya ang sasakyan na bangga niya? Wow, it's a joke.
Joke talaga dahil ang may-ari ng sasakyang ito ay walang iba kung hindi ang daddy nitong si Justin na si Eric. Pinunasan ng mga pulis itong si Dax at hindi siya pinakawalan ni Eric at kailangan niyang magbayad. Pinuntahan ng mga pulis at ni Giselle ang kinaroroonan nitong si Marissa at natagpuan naman nila ito. Hinarap ni Giselle itong si Nerissa at pilit na pinagtatapat. Subalit dahil nga sa takot ay amin itong si Nerissa na ito ay dinrive nitong si Moira at siya ang may kinalaman ng lahat-lahat na plano tungkol kay Don Pepe. Sinabi niyang wala siyang kinalaman dito. Subalit hindi siya tinigilan nitong si Giselle. Ayaw naman pumayag ng areglo nitong si Eric at sinabi na lang nitong si Dax dahil wala siyang pera ay may tatawagan siyang kaibigan upang hiraman ng pera. Nasabi naman nitong si Giselle ang pag-amin nitong si Neressa kay Lynette. Malakas pa talaga ang loob din nitong si Moira. Talagang nagpunta pa doon at wala pa rin katakot-takot. At pinagbibitangan na nga itong ni Giselle na sinabing umamin na nga itong kanyang best friend. Subalit, hindi man lang nagtinag ito si Moira. Kahit pa nga sabihin niyang makukulong na ito, subalit si Moira ay ito pa rin. Sinabi niya, sige, kasuhan niyo ako. Si Annalyn naman ay ayaw maniwala na itong si Zoe ay may kinalaman sa pagkawala ng kanyang lolo dahil mahal ni Zoe ang kanyang lolo. Sinabi niya, ito lang si Moira ang may kagagawan ng lahat ng nangyari sa kanyang lolo. Dahil talaga sa lakas ng confidence ni daw si Moira, hindi talaga siya nagpatalo kay Giselle. Kasi ang iniisip niya talaga ay hindi talaga siya pababayaan itong si Nerissa. Babaguhin ito ang statement na sinabi sa mga pulis. Si Moira pala ang kaibigan tinutukoy ni Dax na hihiraman ng pera at sa pagbanggit niya ng pangalan nito, yun ay narinig ni Eric. Nakinig si Eric sa pinag-uusapan nila Moira at nitong si Dax at nalaman niya na ang Moira na tinatawag ni Dax ay ito na nga si Moira na may kinalaman kay Don Pepe. Ang mga marites ng Apex ay meron na namang latest at ito ay kinainisan na naman itong si Zoe at tinanong niya kung ano naman ang latest itong tungkol sa kanyang mami. Kaya nabanggit na mga ito na umami na at makukulong na itong si Moira, umami na itong si Nerissa, ang kanyang best friend at itinuro nga itong si Moira na siya ang salarin. Siyak na siya itong si Zoe. Siyempre natakot siya kasi isa siya sa may kinalaman dito at makukulong siya. Sa presinto naman ay nag-iba ng statement itong si Nerissa dahil under duress daw ang pag-amin itong si Nerissa. Kaya ngayong may abogado na ito ay pwede na siyang ipagtanggol ito at pwede nang baguhin ang kanyang sinasabi. Wala namang kibo itong si Nerissa habang tinatanong nila RJ at ni Giselle. Nagalit si Giselle kasi nga umami na ito. At ganon-ganon lang biglang mababagong statement ito. Subalit may pag-asa pa sila. Tumawag itong si Eric kay RJ at sinabi nito na naandun sa presinto itong si Dax at na ang Moira na tinatawag nila kung walang iba kung hindi itong si Moira Tanyan na asawa nga nitong si RJ. Kaya nagpunta sila sa presinto. Habang hinihintay ni Eric itong si RJ sa presinto, ay dinili-dili niya itong si Dax at sinabi niyan, hindi sila aalis doon hanggat hindi ito nakakabayad. Kaya maya-maya lang dumating itong si RJ at nagulat at natakot itong si Dax nang makaharap niya itong si RJ. Galit na galit si RJ sa kanya at pilit siyang tinatanong tungkol sa nangyari kay Don Pepe. Ikanta na kaya nitong si Dax itong si Moira kaya Giselle at RJ. Makahimas na nga kaya ng rehas itong si Moira. Ituro kaya ni Dax itong si Zoe na may kinalaman sa pagkawala ni Don Pepe.